Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tribe Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tribe Media Pro Incorporated. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan sa mga nanonood sa atin ngayon sa A-Tribe TV, ang radyo sa telebisyon. Sa pamamagitan po yan ng Cable Link TV Channel 7. Ito po ang inyong palatuntunang Lapid Fire.
Siyempre po, gaya ng dati, marami tayong pag-uusapan, ho? At ang ating pong mga linya ng komunikasyon dito po sa ating himpilan ay bukas po yan para sa inyong mga reaksyon. Ang ating pong landline ay 997-7589. Samantala, ang mga text line po natin ay 0917-798-8910. Ang ating pong globe ay 0977-6310607. Samantala, ang smart po ay 0949-570-8003. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talaslas. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid File. Lapid File. Kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, nakatakdang magtungo si Presidente Duterte, no ha? Sa susunod na linggo yata ito. Para dumalo doon po sa Asia Summit ng Association of Southeast Asian Nations. Nagaganapin po yan. Saan ba yan gaganapin? Sa ano ho? Laos. Basta ganyan, ano ha? Sa Asian eh. Ngayon, eto ho, sabi ni Presidente Duterte, kanyang ididepensa kay Presidente Obama yung tungkol po sa kampanya ng gobyerno laban po sa illegal drugs. Kasi ito ho'y pinag-uusapan ngayon sa buong mundo. Ito ho'y nakatawag ng pansin nila eh, ho? Kasi bihirang mangyari yan eh. Yung ganyang mga kampanya, ginawa na rin yan sa ibang bansa pero hindi yata nagtagumpay eh, yung sa Thailand. Kasi ho, pati sa Mexico. Kasi ho, magkakaiba tayo ng kultura eh. Yun ang diferensya ho eh. Sa mga ibang bansa na nagsagawa niyan, iba kultura ng tao ron, iba rin ang kultura ng tao rito. Madali pong magsalita yung mga taga-ibang bansa kung meron mga nagsasabi niya, maingay lang naman dyan yung Human Rights Commission eh. Yung United Nations, yung isang committee ng UN na nagsasabing sila ay nagmamalasakit sa human rights. Ngayon, yung pong yung UN Human Rights Committee na yan o whatever, mga kaibigan, baka hindi ho alam ng mga kababayan natin na yung grupong yan, taong 2009 pa, binabanata na niyan si President Duterte sa Davao pa lang. Mayor pa lang si Presidente Duterte. Kailan ba siya tumakbong presidente? 2016 eh. Isipin ninyo, ang layo nun. At ang nangunguna nun dito sa Pilipinas para banatan si Presidente Duterte, yan na ho nagpapanggap na si De Lima. Yung pala cuddler ng droga ito. Isipin ninyo ngayon yung mga video, isa-isa nang naglalabasan. Hindi bali yung di ba unang sinasabi, yung sex video. Ako pinanood ko. Pinagtiyagaan ko kahit medyo nasusuka ko kung si De Lima yun. Hindi ho siya, kaya hindi naman ako nasuka. Yun po, may paniwala ko na yung video na yun na ipinakikita ngayon, hindi nga si De Lima yun, pero may layunin yun kung bakit si De Lima ang idinidikit dun eh, mga kaibigan. Pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano dahilan yan sa aking palagay. Bahala na kayo sa inyong conclusion kung bakit lumalabas yung video ganon na sinasabi si De Lima yun, hindi naman pala si De Lima. Ngayon, balik tayo dun sa droga. Naglalabasan ngayon ang mga video kasi yan ang pinakamabigat na kaso kay De Lima yung droga .
yung sex hindi na niya iniintindihan eh. Para sa kanya, normal sa kanya yan eh. Doon mo makikita na abnormal to. Karaniwan na siya. Kasi hindi ho normal yun. Sa taong lalo na nasa gobyerno. Magbububuka ka, ha? Yung pong mga ngabit ka ng lalaking hindi mo na maasawa, asawa ng may asawa, tinotorotot mo yung mga kapwa mo babae, ha? Tapos sasabihin mo nagmamalasakit ka sa human rights. May human rights din yun eh. Ngayon, eto ho, yung droga, lumalabas ngayon, ang isang panibagong video. Si Dilima po, nagkakakanta. Ha? Eto. Di ba meron nang lumabas na kumakanta siya, nando doon si Kulangko sa isang party. Maliwanag yun nandun pa si Imelda Papin Kasi si Imelda Papin, kababayan niya niyan. Ni Dilima yan, na taga Bicol. Ngayon, eto hong bagong video na lumalabas ngayon, kumakanta pa ng Careless Whisper Naku. alam mo naman yung kantang Careless Whisper, yan ho, unang pinag-usapan niya, naging controversial yan, nung lumabas yung video, sex video ni Katrina Halili at saka ni Hayden Ko. O kung matatandaan nyo. Kaya nagkaroon ng connotation yung kanta na yon sa mga yung nagpapakuha ng video na nagse-sex, nakikipag-sex. Yun, ultimong bata nun sinasayaw yung pinatutugtog yun Ngayon, eto ho, kumakanta siya nun dito sa bagong video yung napanood ko. Kung kinakanta niya yung Careless Whisper, parang baboy na kinakatay ang boses ni Dilima. At sintonado pa. Mga kaibigan, pero naghihiyawan mga preso. Kasi yung lugar na pinagdausan ng party na yon, may concert Ang nagko-concert si Kulangko Oo. Sa loob, kuha sa loob mismo ng Bilibid. Mabuti pa ipakita natin yun Ha? Kasi maraming nakikinig sa atin, alam mo na, yung mga ka-senior natin, bagamat hindi pa ako senior, malapit-lapit na rin. Ito mga ka-senior, mga kaibigan, karamihan kasi dyan, hindi naman gumagamit ng Facebook. Hindi sila marunong yan. Naririnig nila yan, pero marami rin dyan ang walang panahon. Yung iba, para yan maano sila dyan. Ngayon ito ho kumakanta si Dilima, mga kaibigan, sa isang party na ginanap doon sa loob mismo ng Bilibid. Yan yung ni-raid na natuklasan, merong concert hall sa loob ng Bilibid, mga kaibigan. At ang nagpatayo niyan walang iba kung hindi yung drug lord na si Peter Kulangko. Yan ho yun ha. Mabuti pa, ipakita natin Ito ho, Yan, pakitawag mo si Kwan muna. Yung dalawa nating dyan, kasamahan dyan. Ito ang linaw Paano ngayong i-deny ni Dilima yung kanyang koneksyon dito sa mga drug lord na ito, mga kaibigan? At hindi pa yan. Hindi ba meron bago ngayong sinasabi na paiimbestigahan nga ng Department of Justice yung pong yung anong tawag dito? Yung tungkol sa pork barrel scam. Kasi po, marami talaga doon ang hindi po napasama na nasampahan ng kaso. Kanina, meron ako narinig na panayam, ini-interview yung isang abogado na abogado po ng mga whistleblower sa PDAP scam. Kaya magtataka kayo mga kaibigan. 'Di ba unang lumabas, militrato si Dilima, kasama rin niya si Napoles. Ito yung panahon na si Napoles po susuko sa Malacanang. Ngayon,
Oo. Ngayon, mga kaibigan, ito, sinasabi nung abogado, napakalalim po, itong Napoles scam na ito, mga kaibigan. Kanina ko lang narinig yung ibang detalye na sinabi nung abogado na ito palang MBI director nun, isang mataas na opisyal ng MBI, kinausap siya. Ito'y abogado ng mga whistleblower, si Ben Harloy. Abogado niya yan. Ngayon, ang sabi sa kanya, winawarningan siya nung MBI director o opisyal na sinabi sa kanya na yung Panyero, ano ba naman yung ginagawa mo? Yun daw ang sabi. Maraming tumatawag na sa akin dito. Ang kanilang instruction sa akin, medyo maghinay-hinay ako sa kaso labang kay Napoles. Ngayon, merong instance na doon sa MBI, mga kaibigan, nagpunta itong si Napoles, may mga kasama, mga abogado. Binanggit yung pangalan Yung isa, Attorney Bohol. Yung isa naman, si Attorney Villamor. Si Freddy Villamor yun, yung tinutukoy na yun. Abogado ng mga ng mga sindikato. Si Attorney Villamor. Lahat ng kasong hawak niya, sindikato. Ngayon, ito sa NBI, nung pumasok daw itong si Napoles, meron dala-dala na kahon. Ang suspecha rin, pera yun. Kasi paglabas ni Napoles, hindi niya nadala yung kahon. Mga kaibigan, sandamakmak na salapi. At ngayon, pinatutunayan itong abogado na nung panahon na sumabog yung skandal na yan sa PIDAP, yung pagnanakaw na yan, nagtataka siya bakit 3 lamang yung pinili nila na sampahan ng kaso. Hindi niya sinasabing walang kasalanan to. Ibig niya sabihin, itong 3 ito, hindi lang 3 dapat yan, marami yan. Yung mga nakakulong na yan. Pero yung iba, hindi nasampahan ng kaso. Kaya hindi sila nakulong. Ngayon mga kaibigan, ay talaga palang itong si Napoles, nagbigay pala ito ng mahigit 100 milyon na halaga ng pondo para na ginamit na campaign funds ni Noynoy para sa campaign kitty ni Noynoy Aquino noong 2010. Yan pong si Napoles na yan. Ngayon, ito na nga ang daming bagong lumalabas. Bakit nandun si Attorney Bohol? Di ba kinokonekta na ngayon dito si De Lima? Oo. Sa kaso ni Janet Napoles? Ito ang lumalabas na protector din ni Napoles. Isa sa mga protector ni Napoles. At kaya po, yung mga ibang senador, ako, may nagsabi, di ba dito, nag-text yata sa atin, o tumawag sa atin, na nagsabing, itong si Coco Pimentel, isa sa mga binanggit yan na lumaspag, dumispal ko rin ng PIDAP, ng kanyang pork barrel, mga kaibigan. Kaya ngayon, si Coco Pimentel, mga kaibigan, hindi siya makakibo dito sa pagdiin ni Presidente Duterte labang kay De Lima. Ang kanya yatang sinasabi ngayon, itong si De Lima, kaibigan niya. Si Presidente, idol niya. Pero si De Lima ay kaibigan niya. Ibig sabihin, mga kaibigan, itong si Coco Pimentel, hindi siya makagawa ng paninindigan niya kasi yung importante dito, yung paninindigan Wala kaming pakialam kahit pa mag-asawahan pa kayo ni De Lima
wala kaming pakialam dyan eh. Ang issue na po dito, bilang isang public official, kanino ka maninindigan? Kailangan ba manindigan ka kay Presidente Duterte? Kailangan ba manindigan ka para kay De Lima? Kung ikaw ang papipiliin, halimbawa, nasa isang katayuan ka, katulad ng sinasabi nitong si Coco Pimentel, na ikaw hindi makapamili kasi kaibigan mo ito, kaya yung trabaho mo, yung iyong mandate, mga kaibigan, ay naiko-compromise mo ngayon. Isang malaking katarantaduhan yan. Ha? Kasi po, ang piniperwisyo mo ngayon ay yung mandate ng taong bayan na ibinigay sa'yo. Hindi ba? Binigyan ka namin ng mandate eh. Tapos sasabihin mo, kaibigan mo ito, idol mo ito. Kaya, pinupuna ka, wala kang ginagawa bilang isang Senate President o kahit na senador man lang, mga kaibigan. Isang malaking kagaguhan po kung yun ang katwiran nitong si Coco Pimentel. Bakit ho? Kasi walang kinalaman sa trabaho niya kung kaibigan niya man si De Lima. O kaya ay idol niya si Presidente. Bakit ho? Kinakailangan pagdating sa ganyang pagkakataon, wala kang ibang pwedeng gawing paninindigan kung hindi manindigan ka sa taong bayan at sa batas. Sa isyu ka maninindigan. Hindi ka pinapipili kung kanino ka. Kasi isa lang ang choice mo. Ang choice mo lang kung ano ang dapat na maging paninindigan ng isang senador. Kung dapat ba si De Lima imbestigahan ng Ethics Committee. Kaya mo ginagamit na dahilan yung iyong pagiging kaibigan ni De Lima at idolo mo kunyari si Duterte, sinasabi mo lang yan para maging panangga. Na ikaw ay may kinalaman din sa pork barrel, yun ang dahilan na natatakot ka na baka yun ay mahalungkat. At mapanagot ka rin, habulin ka rin, para managot sa pork barrel. Ganun no naayos mo na yung video. Pakikita natin yan. Yung video, ito ngayon. Yan ang hindi madiretso ng abogado kanina eh. Kung si Coco Pimentel kasali. Ipakikita namin ito sa mga nanonood sa atin sa Channel 7 ng 8Try TV. Ito yung nagbabiral ngayon na bagong video na inilabas. Dito mapapanood po ninyo si Laylay Bilbil nagsasayaw, kumakanta. Ito ay kuha sa loob mismo ng Bilibid, ng New Bilibid Prison. Kung matatandaan po ninyo, nung ni-raid dyan, mga kaibigan, nakita dyan yung may parang bar, di ba? May parang concert venue. Kung saan, doon nagtatanghal itong si Kulangko, mga kaibigan. Dahil niya pa ho, yung mga yung mga entertainer na nandito sa laya na wala namang kaso. Bakit? Kasi buti siya ron, may issue Kompleto siya ron samantalang maraming rito, mga singer, mga musician, na wala naman trabaho. Walang gig. Tawag nga nila ngayon doon, walang gig. Walang racket. Di ba si Dulce, wala na rin racket ngayon pa. Wala na si Girl Abunda Sa Pagcor yung niya ron.
yung kuwan niya ron, mga kaibigan, yung humahawak doon. Eh, malakas kasi dati doon si Dulce. Kaya sabi ni Dulce, abay, totoo yan eh. Yan si Dilima, konektado sa droga. Ito ay bukod pa, pinakikita mo na, napapanood na yon yung video. Pakita mo. Panood mo kung paano. Ganado ho di ba? Kung napanood ninyo Mamaya pakita natin ulit yan Oo. Si Dilima ho yun Kinakanta yung Careless Whisper. At lunod na lunod siya sa mga hiyawan at mga palakpakan sa kanya kahit na siya parang ang boses niya po parang kinakatay na baboy, na biik. Mga kaibigan, no? Yun po, yun ikuha doon sa loob mismo ng New Bilibid Prison. Yun yung natuklas ang venue na may bar doon, may concert hall doon. Yan. Yung mga tumutugtugan doon, yun yung grupo ni Colanco. Sa pagbabalik ko natin, mga kaibigan, marami pa tayong pag-uusapan. Sandali lamang ho, meron kaming ilang mahalaga mensahe mula po sa ating himpilan. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. Mantikang makapit, mag-dishwashing na sulit! Dasuli! Kalsebo, pati lansa I love it, sulit pa yan Pagkas, paste o doble pa Ang dali ng hugasan That's the way, Dasuli I found the one That's the way, Dasuli I found the one Todo linis, presyong sulit, das! Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Kanina pa pinag-uusapan natin to yung pag-alis ni Presidente. Kinokonekta natin yan doon sa magiging pag-uusap ni President Duterte at saka ni US President Barack Obama. Dahil ang sabi ni President Duterte, kailangan pakinggan muna ako ni Obama. Tungkol dyan sa human rights na yan. Alam po ninyo, yung kampanya natin ngayon sa illegal drugs, yung kampanya na yan ng kasalukuyang administrasyon laban sa illegal drugs, sabi ko nga sa inyo kahapon nagiging tama si Duterte, hindi dahil tama siya. Kung hindi, dahil mali yung mga pumupuna sa kanya.
Eh sino ba pumupuna sa kanya? Ang pumupuna sa kanya yung mga nabigo nung nakaraang eleksyon. Yung mga nabibilang sa kabilang partido na hindi naman siyang ibinoto. Katulad halimbawa si Sereno. Si Justice Sereno po hindi ba ninyo napansin? Bago pa lang mag-eleksyon kung sino suportado ng Supreme Court? Ang suportado nila si Grace po. Kaya kahit labag sa batas na tumakbo si Grace po, pinabura ng Korte Suprema. At makikita ninyo, araw ng linggo, dinesisyonan nila yung kaso. Mamadali. Mga kaibigan, yun hindi pa ba maliwanag yun? Kaya banat ng banat si Sereno pati karakter ni Presidente Duterte, binabanatan ni Sereno, anong pakialam mo, ba't ikaw wala ka bang karakter? Yun. Ikaw nga ang balita, baliw ka ito kasi yung mga yung mga maestrado, yung mga justice, basta justice ang posisyon, kahit sa Court of Appeals ka pa, kahit saan ka pa, meron silang meron silang pinagdadaanan na examination, psychiatric test, pinadadaan sila dyan ng JBC. Yung JBC naman, meron niyang ginagamit na mga doktor sa utak. Dalawa yun. Dalawa ang sumuri kay Sereno. Si Sereno po bumagsak sa psychiatric examination ng JBC. Alam ba ninyo nung na-appoint na naluklok na si Justice Sereno bilang Chief Justice of the Supreme Court, yan po mga kaibigan, natanggal yung dalawang doktor na yun. Nawala sa JBC. O pagkatapos kukwestiyonin mo karakter ni President Duterte, ikaw itong merong masamang balita tungkol sa iyo na medyo may baliw. O kung di ka baliw, ano ka? Oo. Bakit ka bumagsak? Yun ang maliwanag, record yun. Psychiatric examination yun. Mga kaibigan, psychiatric. O ngayon, eto bakit Kasi Grace po sila Ang liwanag nun Saan kayo nakakita yung Supreme Court akala mo, importante yung kaso ni Grace po. Importante lang yung kay Grace po sa mga may gustong bumoto sa kanya. O may gusto na siya maging presidente. Pero hindi importante yun sa lahat. Yun election election case yun. Mga kaibigan, yung kay Kwan, yung kay Grace po. Ibig sabihin, kung talagang may urgency ang isang election case, bakit yung ibang kaso ng election matagal? Oo, yung iba, hanggang ngayon nakatenga. Kung tutuusin nyo, talagang may urgency yan, pero bakit in-apply lang nila yung kay Grace po? Bakit kahit araw ng linggo, nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema, nagbotohan at nagbaba ng desisyon na si Grace po pinapayagan nilang tumakbo kahit na po ang status ni Grace po ay hindi siya pwedeng kumandidato. Tingnan ninyo yan. Isa pa sa magiging masamang president. Mga kaibigan, na pwede na rin kumandidato yung mga putok sa buhok. Oo. Paano ngayon yan? Parang yung kay Erap yan, tsaka kay Singson. Pwede nang kumandidato ang mga ex-convict. Pwede na rin kumandidato yung ex-convict nang naging kaso mo, droga. Pwede na ho yun Dahil meron na tayong president. Ang tawag nila dyan, jurisprudence sa Supreme Court. Yung jurisprudence, yun ang susundan ng mga susunod na kamukhang kaso.
Halimbawa, ikaw, nakumbi ka dati sa kasong droga, ano yan moral turpitude yan sa batas Kasi, ang kulong ng nakukumbik sa droga, mahaba No. Ang sabi sa batas, pag ikaw nahatulang ka sa kaso na may kinalaman sa moral turpitude at nahatulang ka ng sentensyang 1 taon pataas na pagkakulong. 1 taon, pataas ang sentensya sa iyo. Disqualified ka na kumandidato. Paano ngayon yan? Pinayagan ng Korte Suprema si Ronald Singson. Ang sabi ng Korte Suprema, eto pa, paano ngayon yung mga convicted na sa kasong drugs na nasa lower court? Paano ngayon yun? Pagkatapos aapila yan sa Supreme Court. Ano gagamitin nila? Ay, di yung anong yun. Yung decision na yun. Yun ang sinasabi ko. Di pwede na. Pwede na. Jurisprudence Ang katumbas nun, daig mo pa nabigyan ng pardon. Sabihin lang nung, sabi, mere possession Hindi masama, hindi immoral hindi, immoral, tama. Mga kaibigan. Tapos kukulong niyo ako ngayon. Yan na ngayon ang gagamitin ng mga kriminal. Kaya diyan kayo matakot kay Sereno. Kasi yan ang bumaluktot ng batas Ngayon, eto nga, dapat nga ikatuwa yan nila Sereno, tsaka ng mga nasa judiciary, dapat silang matuwa, silang unang-unang dapat matuwa sa kampanya laban sa illegal drugs ng Duterte administration. Bakit Hindi ba nagrereklamo sila na kesyo kaya tumatagal ang kaso dahil pagka pinananagot mo sila dun sa kanilang kanilang pagkukulang bilang mga public official na judge sa judiciary, humahanap sila ng sagot na palusot. Ano palusot nila? Kaya tumatagal kukonti ang judge. Kaya tumatagal yan dahil kukonti ang judge, marami silang hawak na kaso, bawat isang judge. Minsan nga, ang isang judge, dalawa-dalawang sala ang hinahawakan. Meron siya sa Maynila, judge siya sa Maynila, at judge pa rin siya rin sa Makati. Humahawak din siya ng kasong sa isang sala doon. Mga kaibigan, yan ang palusot nila ng judiciary, mga kaibigan, ni Sereno at ng Supreme Court. Kasi under nila lahat ng husgado. Kesyo, wala raw pong aplikante na gustong mag-judge kasi mababa raw ang sweldo. Hindi totoong mababa kasi mismo mga judge na nagsasabi sa akin, hindi totoo yan. Mismo mga piskal na nga hindi totoo yan. Tumaas na nga sweldo ngayon bakit palusot yun, mga kaibigan? Hindi ba napakalaking tulong sa kanila nun na yung supposed to be dadaan sa kanila para litisin nila, dadaan sa piskal, dadaan sa judge, wala na silang hawakan ganun, kaya matupag muna nila itong mga kaso na hawak nila, yung mga dati nang nakapending sa kanila. Bakit? Wala na, nag-uubusan na itong mga sangkot sa droga Ang pumapatay sa mga drug lord, kasamahan na nila. Bakit Kasi, iniiwasan nila na magsabit pa ito ng pangalan ng iba. Ang suspecha nga yung pinatay na si Udica pinagsususpecha si Drilon. Oo, Iloilo Bakit? May kamag-anak daw si Drilon Malapit na kamag-anak Sangkot sa droga
Siyempre nga naman, pag kumanta yung odikta, mga kaibigan, malalaman kung sino yung mga protector niya at kasamahan niya. Ngayon, pag nalaman yung mga kasapakat nila sa droga, malalaman mo kung sino ang protector. Kung kamag-anak ni Drilon yan, mga kaibigan, kaya ngayon, kumakalat sa social media na baka raw mismong pamilya ni Drilon ang may kagagawan ng pagpatay doon sa mag-asawan Odikta. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid File. Lapid File, kasama si Percy Lapid. Ipaliliwanag ho ni Presidente Duterte diyan ganito Kayo madaling magsalita kasi allergic ang Amerikano sa human rights Masyado silang diyan Pero doon sa kanila maraming human rights violation. Mga pulis mapapanood mo sa social media. Mga ginugulpe, sinasaktan ng pulis kahit sa harap ng mga tao, ng publiko. Kaya dapat siguro bago nila questionin, ugatin muna nila ang pag-uugali ng 100 milyong Pilipinong ewan ko, sintigas po ng bato ang mga ulo nitong mga mga kababayan natin, mga kaibigan. Ito ho yung mga, kung ang pamamaraan mo rule of law, at ang nagsalita ng rule of law sino? Halimbawa, kung ang magsasabi ng rule of law si Sereno, paano kayo maniniwala sa rule of law? Wala Paano katatakutan ng kriminal yung rule of law kung ang magsasalita niya si Dilima? Si Dilima, ang kasama mo, drug lord. Kasama mo lagi yan. Hindi nga namin alam kung nakipag-sex ka rin dyan sa mga presong drug lord na yan. Ngayon, si Sereno, pag nagsalita ng rule of law, bakit hindi mag-aabuso mga kriminal? Pinaburan sila niyan Yan ang tumulong sa kanila para magtatag ng batas na yung batas yan ano man desisyon ng Korte Suprema, batas yan na itinuturing. Kaya nga sabi namin sa inyo, kung tawagin yan jurisprudence, isang uri ng batas yan na hindi dumaan sa Kongreso. Ano yun? Yun yung susundan na kaso katulad nung sinasabi namin kanina, paano ngayon dahil pinayagan ng Korte Suprema na makatakbo si Ronald Singson kahit na bawal sa batas ang sino mang convicted na makatakbo dahil hindi sila pwedeng umawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Mga kaibigan, ano sabi ng Korte Suprema? Pwedeng tumakbo yan. Tama, convicted nga yan, pero pwedeng tumakbo yan. Bakit? Kasi yung mere possession ng illegal drugs ay hindi raw immoral. Sabi ng Korte Suprema. Kayong nagsabi nun. Pero iba ang sinabi nung nag-convict. Sino ba nag-convict? Yung hukuman sa Hong Kong ibig mo sabihin mas mataas ang moralidad nung kaysa sa atin? Mas mataas ang moralidad natin kaysa kanila? Ano mang bagay na illegal, paghawak mo, immoral yun, bawal yun illegal nga yun hawak mo, nasa possession mo. Sentido common lang yun ewan ko kung saan nila binasa pero yun, desisyon. Ano ang ibig sabihin ngayon nun? Desisyon na yun, ibig sabihin, yun na ang susundan ng mga may kamukhang kaso ni Singson. Ano mangyayari? Abay, magbilang ka ng eleksyon.
pwede nang kumandidato yung mga nakumbik sa drugs. Halimbawa, nabigyan ng pardo, nabigyan ng parol. Eh di may magpapadisqualify dyan. Convicted yan, ba't nyo patatakbuhin? Hindi, may pera yan eh. Sasabihin ng COMELEC. Pwede yan. Gagamitin yan sa COMELEC, yung desisyon ng COMELEC. Kayo nga, pinayagan nyo si Singson eh. Di papayagan yun. Kung hindi payagan yun, tatakbo yun sa Korte Suprema. Abay, gago ho yung COMELEC eh. Ba't ka nandito sa Korte Suprema? Kasi gago itong COMELEC. Ako'y convict sa drug. Ngayon, sabi nila, disqualified ako. Samantalang si Singson, convict din ho sa drug, pinayagan nila eh. Hindi ho ba pinayagan nyo si Singson na makatakbo? Yun ang argumento. Yun ang magiging argumento. Ginagawa ko lang dialogue. Pero yun ang magiging argumento ng isang drug lord, isang convicted drug felon, mga kaibigan, para siya makatakbo sa anumang pwesto sa gobyerno. Ang nakakatakot na po, yung mga susunod na eleksyon na yan, dahil sa jurisprudence ng Korte Suprema sa kaso ni Ronald Singson at ni Erap Estrada, mga kaibigan, hindi na po natin maiiwasan na puro drug lord na nakaupo sa gobyerno. Ang magpapatakbo ng bansa ay droga na. Gusto ho ba natin yon? Pagkatapos, sasabihin natin na ang lumalabag sa rule of law ay si President Duterte. Alam ho ninyo, yung pamamaraan na ginagamit ng kasalukuyang administrasyon, yan po ay mali. Mali yan kung, mga kaibigan, kung yung totoong rule of law, sana ang pinairal ng Korte Suprema. Kasi sila yun nga ang teritoryo ninyo eh. Kayo ang dapat na nagpapatupad at kayo ang dapat na tinitiyak ninyo na ang rule of law ay naipapatupad sa batas. Paano ngayon ninyong maipapatupad yan kung kayo mismo nagdesisyon ng labag sa rule of law? Mga kaibigan, may tawag dito eh. Papasukin natin. Si Mr. Villa, magandang umaga po. Hello, good morning, Percy. Opo. Alam mo, maganda yung tinatalakay mo na yan kasi meron akong tanong. Hindi ako abogado kaya gusto ko malaman. Yung bang ididesisyon nila na huwag ipalibing si Marcos, yung ba'y tama? Kasi ang alam ko, sa aking pagkakaalam, dahil di man ako abogado, ang batas, pwedeng ilibing doon yung presidente, yung dating presidente na namatay o sundalo. Malinaw yon, batas yun eh. Kaya sinabi ni Duterte na pwede yan ilibing doon kasi yun nga yung batas. Ngayon, pag sinabi mong hindi pwede, kailangan baguhin mo yung batas. Meron yung proseso. Hindi, may iba nang ginagamit yung mga, magkakaiba ng opinion ng justice eh. Kasi hindi pa tapos yung oral argument nila. Sa oral argument kahapon, ang sabi ni Carpio, si Marcos ay naalisan na ng karapatan para malibing sa libingan ng mga bayani nung siya mapatalsik sa pwesto sa EDSA. Okay. Kasi hindi na siya ang chief of staff kasi pinatalsikan na ang commander-in-chief ng armed forces. Hindi na rin siya yun. Wala na yun. Na-strip na yun kasi nga napatalsik siya sa EDSA. Ay, yung pagiging sundalo niya. Hindi nga yun, argumentong isa pa lang yun. Doon sa punto na yun ng pagiging, yun nga, yung bilang sundalo, siguro, tsaka bilang presidente. Pero, ako na magsasabi sa inyo yung talino na yan ni Carpio, ako na magsasabi sa inyo, hindi ko matalino ang isang tao. Sa lahat ng pagkakataon, matalino siya. Tama siya.
Lahat ng pagkakataon, tama siya, hindi pwedeng ganon. May pagkakataon, bobo siya. Kaya nga, Bobo dilayo ka. Pilit. Ha? eto naman na sa akin, ang pananaw ko dyan ganito. Kung ang nagsabi na pwedeng ilibing si Presidente Duterte, ayaw nila kay Duterte, masama loob nila kay Duterte, o naiinggit sila kay Duterte, so binabangga. Hindi, kasi nga po, delikado sila eh. Panganib si Duterte sa kanilang pinagkakakitaan eh. Yun ang malinaw. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yan yung ang gusto nilang mangyari sa gobyerno, yung style sindikato nung nakaraan. Nung mga nakaraang administrasyon na nagkakamutang kayo ng likod. Pagka may bagay kaming gusto, pagbigyan nyo kami. Pag may gusto kaming nakawin, na judicial fund, abay, huwag kayong makikialam. Tama, yan ang nangyari. Ha? Ganun yan, nagtatakutan yan. Natatandaan mo ba? Gusto nila, kamutan ng likod. Di namin kayo pakikialaman, magnakaw kayo. Kami magnanakaw din. Ngayon, panganib sa kanila yung Duterte, dahil hindi nila basa si Duterte. Hindi nila Up to what extent nito ang kayang gawin ito, dahil nakakatakot ito, suportado ng taong bayan. Mapanganib ang dilihensya. Talaga, totoo yan. Ito pa isa. Natatandaan mo yung kumandidato kung sa kataon pa lang si Rojas ang nanalo. Abay, di ba nung kumakandidato, alam niya kung saan lahat mabibili yung droga eh. Alam niya yung lugar eh. Di ba? Tatandaan mo, sabi niya, kung gusto niya bumili sa Makati, samahan ko pa kayo. Nakakahulugan, naku, sakasakali siya yung naging... Yun nga ang isa pang sinasabi natin. Hindi ko kasi kung ang rule of law, simula sa panahon nila Noynoy o ng mga previous administration, talagang pinatupad dyan, mali itong kampanya ni Duterte. Kasi nagpatupad sila ng batas, hindi lumaganap yan. Kung hindi lumaganap yan, may rule of law tayo. Saka hindi, ngayon lang natin nalaman na ganyan pala kalala talaga ang ating sitwasyon kung hindi dumating si Duterte. Yan nga, dahil sa lala ng sitwasyon, tama itong approach ni Duterte. Naging tama siya, hindi dahil siya'y tama. Kundi naging tama siya dahil naging mali sila. Alam mo bang yung binanggit mo kahapon? Binanggit mo kahapon, binabanggit ko pag tumatawag ako sa mga ibang istasyon. Natatawa sila sa akin eh. Sabi ko, ang nagbigay ng sample na yan, yung isang komentarista rin, pero sasabi, yung Ethics Committee, may natuwa sila. Ethics Committee, yun naman talaga yung nangyayari, yung Ethics Committee. Hindi, karamihan kasi dyan sa mga nagsasalta sa radyo, takot bumangga yan sa mga legal issues eh. Saka si Soto, natatandaan mo. Kaya hindi natin masukat dito kung hanggang saan talaga kalayaan dahil maraming duwag dito eh. Maraming ayaw sumubok. Natatanda mo si Soto, di ba? Kaya bumagsak ang kanyang kredibilidad noon. Dapat vice president na nga noon yan eh. Bumagsak yun dahil yung kay Chanco. Chongco. Droga. Alfredo Chongco. Droga yun, di ba? Oo. Chongco yun, Chongco. Oo, doon siya bumagsak ang kanyang, dati, nadamay siya doon. Ang pinagtataka ko naman, ba't tumataas ba kredibilidad niyan? Nanalo ulit eh. Yun ang siguro. Yun ang dapat, doon malalaman ni Obama kung anong klaseng mamamayan meron dito, kaya tama si Duterte kahit mali. Di ba? Yun yung sinasabi ni President Duterte. Tingnan mo naman ang tao sa amin. Si Erap, convicted plunderer yan. Asan si Erap? Ito, tanong. Bakit hindi sinasabi ng Korte Suprema nung nag-deliberation sila na si Erap natanggalan na lahat ng titulo? Dahil pinatalsik yan ng taong bayan. Pero pinayagan ng kandidato. Yun na nga ho eh. Kaya sasabihin ni Presidente Duterte, dapat. Tignan mo yan yan ang sasabihan mo ng human rights. Tapos. Nako, ang Pilipino, pag binigyan mo ng kamay, ang kukunin sa inyo hanggang braso. Pag binigay mo ang braso mo, kukunin sa iyo hanggang leeg. Pati kabila. Ganyan ang gusto ng mga Pilipino. Pati kabila. Tapos ito pa, hindi ako maniniwala na si De Lima hindi gumagamit ng droga. Kasi,
Sa sex yan eh. Nakita mo naman yung sex video. Baka kantaritas nga iniinom yan. Magpapakuha ba yan ng ano yung mga dumali sa kanya, mga bulugan yun eh. Yung kumasta. Oo. Lalaki Mga bulugan yun eh. Mga mag-ano tayo Thank you. commercial muna tayo. Salamat po si Mr. Villahuyong. Kami po'y magbabalik. Wag po kayong alis. Makalipas lamang ang ilang mga paalala sa pagbabalik po natin, sabayan na po tayong mapapakinggan sa DCRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Tutukan ang mga programang siksik sa balita at impormasyon at buong pusong ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Napapanood